Bago tayo dumako sa pakikinig ng mensahe, makakarinig tayo ngayon ng isang awitin na ihahatid sa atin ni Eunice. Counts the stars, one and all. He knows how much sand is on the shores. He sees every sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything, of all creatures great and small. And he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause he knows my name. I don't know what tomorrow will bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't have all the answers, all the questions of life, but I know who I believe, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause he knows my name. He knew who I was when he carried my cross. He knew that I would fail him, but he took the loss. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name and I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. Thank you, Eunice, for that beautiful song. Ang mensahe natin ngayong umaga ay nakabase sa Genesis chapter 18, verses 17 to 19. Basahin natin, mga kapatid. And the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am doing? Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." Mga kapatid, napakahalaga ang ginagampanan ng isang ama sa pamilya. Kung papaanong
mahalaga ang isang haligi para sa isang bahay, mahalaga rin ang isang ama sa kanyang pamilya. Ang bahay na may marupok na haligi ay nanganganib na magiba. Ang ama na hindi nagpapahalaga sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya ay gumigiba sa buhay ng kanyang pamilya. Ayon sa isang babasahin na aking nabasa, sa Amerika daw, karamihan ng mga kabataang humihinto sa pag-aaral o mga dropouts, karamihan ng mga kabataan na nasa mga presohan, karamihan sa mga kabataan na nagsusuicide, karamihan sa mga batang palaboy, karamihan sa mga batang may problema sa pag-uugali, karamihan sa mga rapists, at karamihan sa mga kabataan na nasa rehabilitation center ng mga drug addicts ay mga kabataang galing sa mga tahanang walang ama. Mga kapatid, malaki at mabigat ang pananagutan sa Diyos ng isang ama na hindi gumaganap sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Kaya ngayong umaga, nais kong tunghayan natin ang tungkuling iniatang ng Diyos kay Abraham, ang ama ng bansang Israel, sa kanyang sambahayan. Bagamat ang mga talatang ito ay patungkol lamang sa kanya, sinasalamin ito ang tungkulin ng bawat ama ng bawat sambahayan. Ang paksa natin ngayong umagang ito ay the father's responsibility to command his family. Mga kapatid, ang salitang command o pag-utos ay nagpapakita ng otoridad. Binigyan ng Diyos ng otoridad ang ama ng tahanan upang pangunahan at pamahalaan ang kanyang sambahayan. Ito ay biyaya ng Diyos sa mga ama. Kung ikaw ay isang ama, iyan ay regalo ng Diyos sa iyo. Hindi ito dahil karapat-dapat kang maging ama. Sa totoo lang, maraming ama ang masasabi nating sana hindi na lang siya naging ama. Ngunit, sa kabila ng ating pagiging hindi perpekto, ginawa pa rin ng Diyos na tayo ay maging mga ama sa ating mga anak. Ang posisyon na ito ay sapat ng dahilan para magbigay galang ang mga anak sa kanilang ama. Ang anak na hindi rumirespeto at hindi nagpapasakop sa kanyang ama ay hindi rin rumirespeto at nagpapasakop sa Diyos dahil Diyos ang nagbigay ng otoridad sa kanyang ama. Merong 4 na katotohanan na aking ibabahagi sa inyo patungkol sa responsibilidad ng mga ama na pamahalaan ang kanilang sambahayan. Una, commanding your family includes teaching them to keep the way of the Lord. Basahin natin muli ang Genesis chapter 18, verse 19. Sabi diyan, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." Bilang ama, alam ko na ang ating ninanais para sa ating mga anak ay ang maibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon, at iba pa. Ito ay hindi masama. Kalooban ng Diyos na ang ama ay nagtutusto sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit, huwag sanang mawala sa ating puso ang inaasahan ng Diyos na ibigay natin sa ating mga anak. Gusto ng Diyos na higit sa lahat, ibigay natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Nakakalungkot na sa pagnanais nating maibigay sa ating mga anak ang kanilang mga pangangailangan, nawawala naman tayo ng panahon para gawin sa kanila ang tungkuling iniatang sa atin ng Diyos.
At ito ay ang turuan ng ating mga anak na sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga ama ang may plano na para sa buhay ng kanilang mga anak, pero walang plano kung paano palalakasin ang kanilang espiritual na buhay. Maraming mga kabataan ang mayaman sa material na bagay, pero giba ang buhay. Dahil hindi sila tinuruan ng kanilang magulang papaano lumakad sa landas ng Panginoon. Kung mahal mo ang iyong mga anak, unahin mong ibigay sa kanila ang salita ng Diyos. Habang bata pa sila ay sanayin na silang manalangin, mag-aral ng Biblia, dumalo sa mga pagtitipon, sa pagsamba, magbahagi ng mabuting balita at maglingkod sa Diyos. Ang Diyos, ginawa kang ama upang gawin ang tungkuling ito sa iyong mga anak. Huwag mong baliwalain. Ang ama ng tahanan ang dapat maging pastor ng kanilang pamilya. Siya dapat ang umaakay sa kanyang pamilya papalapit sa Diyos. Ngunit nakakalungkot, maraming mga tahanan ang may mga ama na walang interes sa Diyos. Imbis na sila ang nangunguna sa paglilingkod sa Diyos, maraming mga ama ang sila pa ang nangunguna sa pagka-hindi makadiyos. May mga asawa at mga anak na lumuluha at napipighati dahil sa kanilang mga asawa o mga ama, at nakakadurog ng puso marinig ang isang bata na nagpe-pray, Lord, sana hindi na maglasing si Papa, sana baguhin mo na ang buhay niya. Mga ama, ikaw ba ay kalakasan? Kayo ba ay kalakasan ng iyong pamilya o kalungkutan? Pinalalakas mo ba sila sa Panginoon o pinahihina? Hindi ang pag-inom ng alak at pagkakaroon ng maraming babae ang nagpapakita ng tunay na pagkalalaki. Ang pagiging makadiyos na ama na gumagabay sa kanyang pamilya gamit ang salita ng Diyos. Siya ang tunay na lalaki. Ang pagtuturo sa mga anak patungkol sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya ay mabisang magagawa kung ang ama ng tahanan ay isang mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Sadyain natin na ipakita sa ating mga anak na tayo ay nag-aaral ng Biblia, nananalangin, dumadalo sa pagsamba sa church. Ipakita natin sa ating mga anak na mahal natin ang Panginoon. Ipakita natin sa kanila sa pamamagitan din ng ating halimbawa kung paano mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Huwag nating asahang matututo ang ating mga anak sa puro lang salita. Kailangan nilang makakita ng halimbawa na kanilang gagayahin. Ikaw, na ama ng iyong mga anak, ang unang dapat mag-demonstrate paano sumunod kay Kristo. May isang kwento patungkol sa mga preschoolers sa isang Sunday school. Sila ay sinabihan ng kanilang teacher na mag-drawing ng larawan ng Diyos. May mga bata na nag-drawing ng rainbow, ang iba naman ay nag-drawing ng tao na may malaking kamay. Pero may isang bata, nang iginuhit niya ay isang lalaki na naka-necktie. Sabi niya, hindi niya alam kung ano ang itsura ng Diyos, kaya tatay na lang niya ang dinrawing niya. Mga kapatid, ang tawag sa ating Diyos ay Ama. Ang tawag din sa iyo ng mga anak mo ay Ama or Papa o Daddy o Tatay. Ang nakikita sa atin ng ating maliliit na anak ay maaaring nagbibigay sa kanila ng idea kung ano ang Diyos. Kaya huwag nating sirain ang image ng Diyos sa mata ng ating mga anak. May nagsabi, a child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father.
Mga kapatid, hindi lamang commanding your family includes teaching them to keep the way of the Lord, kundi ikalawa, commanding your family is to be exercised as a calling to fatherhood. Sabi sa verse 19, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." Ang salitang known ay nagpapakita ng pagpili. Si Abraham ay pinili at tinawag ng Diyos upang maging ama ng bansang Israel at upang pagpalain at maging pagpapala sa maraming bansa. Mga kapatid, ang ating pagiging ama sa ating mga anak ay nagpapakita na tayo ay pinili na maging ama. Ang pagiging ama ay isang calling. Pinili ka ng Diyos na maging ama. Hindi lahat ng tao nagkakaanak. Pero ikaw, pinili ka ng Diyos na magkaanak. Nangangahulugan ito na ikaw ay may misyon sa buhay ng iyong mga anak. Huwag nating hayaang dumating sa atin ang kamatayan na hindi natin nagagawa ang ating misyon sa buhay ng ating mga anak. At ang unang misyon natin sa kanila ay ang ipakilala sa kanila ang Panginoon. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa kanila. At ang sumunod sa kanyang mga salita. Ito ang unang layunin ng pagiging ama natin. Maituturing lamang na matagumpay kang ama kung naturuan mo at pinalaki mo ang iyong mga anak sa salita ng Diyos. Mga ama, huwag lang nating gawin ang ating tungkulin sa ating mga anak para sa sariling kasiyahan at sariling tagumpay or para tayo makapagmalaki. Gawin natin ang ating tungkulin bilang pagtugon sa tawag ng Diyos sa atin na maging ama. Hindi lamang commanding your family includes teaching them to keep the way of the Lord. Hindi lamang commanding your family is to be exercised as a calling to fatherhood, kundi ikatlo, commanding your family is to be exercised over your own children and descendants. Sabi muli sa verse 19, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." Nabasa natin, he may command his children and his household after him. The object of commanding is your children and your household. Kaya nga nasabi ko sa ikatlong punto ng mensaheng ito, commanding is to be exercised over your own children and descendants. Pinapakita sa talatang ito na unahin muna natin, tayong mga ama, ang ating sariling mga anak na turuan bago natin turuan at pakialaman ang anak at pamilya ng iba. Paano mo matuturuan at magagabayan ang ibang pamilya kung tayo mismo ay nagpapabaya sa paggabay sa ating sariling pamilya? Sabi nga sa kasabihan, linisin mo muna ang iyong sariling bakuran bago mo linisin ang bakuran ng iba. Kung ang lahat ng mga ama ay tutupad sa kanilang tungkulin sa kanilang sariling mga anak, ay magkakaroon tayo ng payapa at maayos na komunidad. Ang talata ring ito ay nagpapakita na tayo mismong mga ama ang magtuturo at gagabay sa ating sariling mga anak, hindi ibang tao. Huwag mong iasa sa iba ang pagtuturo sa iyong mga anak ng patungkol sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban.
At pagkatapos sisisihin natin sila kung naging masama ang ugali at pamumuhay ng ating mga anak. Tayong mga ama, ang unang dapat nagtuturo sa ating mga anak ng kung paano sumunod sa Diyos. Responsibilidad ito na bigay sa atin ng Diyos. Oo, tinuturuan sa paaralan ang ating mga anak, pero bilang Kristiyano, huwag tayong kumpiyansa sa pagtuturong ginagawa ng mga paaralan. Alam nyo, sa ibang bansa, meron silang sex education sa elementary. Dito sa ating bansa, meron na rin yata. Nakakalungkot, tinuturuan sila paano gamitin ang kondom. Tinuturuan sila na kung hindi nyo mapigilan, dapat safe sex. Yung hindi ka mabubuntis. Ganyan ang maraming sex education. O, diba, nagkaroon ng suggestion noong 2017 ang Department of Health na mag-distribute ng libreng kondom sa mga high schools. O, pero hindi natuloy. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa eskwelahan o sa internet, sa telebisyon, sa mga pelikula at sa ibang tao ang pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa moralidad. Dahil ang tama at mali na nalalaman nila ay iba at malayo sa tama at mali na tinuturo ng Biblia. Ang Biblia ang ating standard ng kung ano ang morally right at kung ano ang morally wrong. Karamihan ng mga institusyon sa mundong ito ay walang pagkilala sa Biblia bilang standard of what is morally right. Kung patungkol sa Diyos at sa moralidad, tayong mga Kristiyanong magulang ang dapat nagtuturo nito sa ating mga anak. Kapag mga taong walang pagkilala sa Biblia ang hahayaan nating magturo sa ating mga anak ng kung ano ang paniniwalaan patungkol sa moralidad at patungkol sa Diyos, ay baka magulat na lang tayo at lumuha isang araw kapag ang mga anak natin ay hindi na naniniwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya mga amang Kristiyano, kapag hindi natin binantayan at kapag hindi natin pinalaki ang ating mga anak sa aral ng Panginoon, sino magtuturo sa kanila? Ang magtuturo sa kanila ang telebisyon, internet, barkada, at ang mga walang pananampalataya sa Diyos. Sila ang magtuturo sa kanila. Kung ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, tiyak na hindi mo magugustuhan ang matututunan ng iyong mga anak mula sa kanila. Kapag napariwara ang ating mga anak, ang magulang, ang unang dapat tanungin kung ginawa ba nila ang kanilang responsibilidad. Dahil ang mga magulang ang unang tagapagturo ng kanilang mga anak. Tayo ang unang may impluwensya sa kanila. Kaya mga magulang, ang mga magulang ang una nilang pinapanood at ginagaya. Maraming kabataan ang nasira ang buhay dahil sa mga magulang na walang pagpapahalaga sa espiritual na buhay ng kanilang mga anak. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak, ayon sa talatang ating binasa, ay hindi lamang sa ating mga anak, kundi sikapin din nating makarating ito sa mga susunod pang lahi natin. Pansinin nyo yung mga salitang household after him. Ito ay tumutukoy sa susunod pang lahi. Sikapin natin na ang ating pananampalataya ay maipasa sa mga susunod na salit-saling lahi. Nakakalungkot na makilala ng pamilya ang kanilang mga lolo at lola ay mga Kristiyano, pero sila hindi. Alam nyo, sa Europe, may mga Christian churches na kakaunti na lang daw ang uma-attend at puro matatanda pa. Paano kung mamatay na ang mga matatanda? Mamamatay na rin ang church dahil hindi na ipasa sa mga kabataan ang kanilang pananampalataya. Kaya mga ama sa church na to, dalangin ko na hindi sana mangyari sa church natin
na mawala na lang isang araw dahil sa hindi natin naipasa sa ating mga kabataan ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa talata, in order that He may command His children and His household after Him. Kung ang church na ito ay mawala dahil pinabayaan nating hindi magawa ang ating tungkulin bilang ama sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak, tayong mga magulang ang unang dapat sisihin. Alangan naman ang mga unbelievers ang sisisihin natin. Okay, ang pangatlong katotohanan, commanding is to be exercised over your own children and descendants. Mga kapatid, hindi lamang commanding your family includes teaching them to keep the way of the Lord. Hindi lamang commanding your family is to be exercised as a calling to fatherhood. Hindi lamang commanding your family is to be exercised over your own children and descendants, kundi ikaapat, commanding your family is God's means of accomplishing His plan for your family. Sabi sa verse 18, since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Verse 19, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Pansinin niyo mga kapatid, ang plano ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi. Sabi sa verse 18, si Abraham ay tiyak na magiging malaki at makapangyarihang bansa, at ang lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Sa huling bahagi ng verse 19, ang sabi, that the Lord may bring to Abraham what He has spoken to him. Ayon dyan, ang layunin ng pag-uutos ni Abraham sa kanyang sambahayan na sumunod sa kalooban ng Diyos ay upang tuparin kay Abraham ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Alam niyo mga kapatid, may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. May mga panahon na ang magandang pangyayari na gusto natin mangyari sa buhay natin ay hindi nangyayari. Maaring may pangarap tayo sa ating sarili pero nabigo tayong maabot. Pangarap natin ang maging matagumpay sa buhay na ito pero hindi nangyari. Ngunit, pwede nating makita na ang magandang pangarap na iyan ay natutupad sa buhay ng ating mga anak at mga apo, mga ama at mga ina na rin. Ang tagumpay at pangarap na maaring hindi mo naabot para sa iyong sarili ay pwedeng marating ng iyong mga anak at mga apo. Kung ngayon pa lang, tuturuan at sasanayin mo na ang iyong mga anak na sumunod sa Diyos. Maaring hindi lahat, pero ang mga magulang na nagtiyagang magturo sa kanilang anak na lumakad sa landas ng Panginoon, sila ang may mga anak na nagtatagumpay sa kanilang buhay. Lalo na sa espiritual na buhay. Sila ang may mga anak na ligaya ang dulot sa kanilang puso at hindi kabiguan. Ang pag-uutos nating mga ama sa ating mga anak na mamuhay sa salita ng Diyos ay paraan ng Diyos upang ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, at ang susunod mo pang mga lahi ay pagpapalain ng Diyos at magiging pagpapala rin sa ibang tao. Maraming pagkakataon na ang katuparan ng pangako ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos.
Kaya kung ninanais mo rin ang pagpapala ng Diyos sa iyong mga anak at mga apo, turuan na natin sila ngayon kung papaano mamuhay na sumusunod sa Diyos. Mga ama, kinikilala ba natin kung gaano kahalaga ang papel natin sa buhay ng ating mga anak? Pinili at tinawag tayo ng Diyos para maging mga ama sa ating mga anak. Ginagawa ba natin ang tungkuling iniatang niya sa atin? Tinuturuan ba natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos? Nakikita ba nila sa ating halimbawa kung paano sumunod sa Diyos? Alam ba natin na ang pagtuturo natin sa ating mga anak kung paano lumakad sa landas ng Panginoon ay paraan ng Diyos upang ikaw at ang iyong pamilya ay Kanyang pagpalain? Seryoso ang Diyos nung tinawag niya tayo upang maging ama ng ating mga anak. Seryosohin din natin ang ating pagiging ama sa kanila. Tayo ay nagpapasalamat. We are so thankful to God for fathers who teach their children to keep the way of the Lord, for fathers who exercise their fatherhood as a calling from God, for fathers who are on hand in guiding their children, and for fathers who really recognize that teaching their children the way of the Lord is God's way to His blessings for their families.